Eksklusibong nakapanayam ng GMA News ang isa pang opisyal ng Department of Agriculture na nadadawit sa umano'y bilyong-bilyong pisong pork barrel scam. Mariin niyang itinanggi ang akusasyon at handa raw siyang humarap sa anumang investigasyon. Balitang hatid ni Cara David, exclusive. 26 na taon na sa serbisyo si Assistant Secretary Ofelia Agawi ng Department of Agriculture. Nagsimula siya bilang accountant hanggang sa tumaas ang posisyon. Masama ang kanyang loob na nadadawit ang kanyang pangalan sa pork barrel scam at mga umano'y bogus NGO ni Janet Napoles. Wala raw siyang kinalaman dito. Wala po kaming itinatago. Lahat po ng ginawa namin ay base lang po doon po sa pagpaprocess at pag-accredit. Kaya po anytime po, payag po akong maimbestiga. Bago po sana sila maglabas ng kahit ano pong sa dyaryo, sana po checkin pong mabuti. Magtanong po kung talaga pong ito ay totoo. Kasi po, siyempre, nakakasira po ito doon sa tao. Hindi lang po sa akin. Dala ko po yung pamilya ko. Kaya yun lang po ang pinakamasakit sa akin eh. Sa isang ulat ng Philippine Daily Inquirer, sinabing si Agawin daw ang kontak ni Napoles sa loob ng DA, batay sa sinasabi ng isang whistleblower na si Merlina Sunyas. Pero ayon kay Agawin, hindi raw siya malapit kay Napoles. Katunayan, 2 beses lang daw niya itong nakita at di naman sila halos nag-usap. Totoo yung pumunta siya. Ang tanong lang po niya sa akin, kilala mo pa ba ako? Sabi ko, opo. And that's it. It's a hi, hello. Yun lang po yun. So hindi niya kaibigan or... No, hindi po ako close sa kanya. Marami raw talagang bumibisitang tao sa kanilang opisina dahil siya ang chief ng Accreditation Committee ng DA. Dagdag pa ni Agawin, dumaan daw sa masusing investigasyon ng foundation ni Napoles na kaupdanan para sa Mangunguma Incorporated o KPMI, kaya raw nila binigyan ito ng accreditation. Existing po siya sapagkat meron pa po siyang good standing galing po sa SEC. Hindi ko nga po maintindihan kung bakit po nasabing bogus at hindi ko rin po naintindihan kung bakit nga po ako nasama. Siguro nga po gawa po ng ako yung chairman po ng accreditation committee. Kasi as far as you're concerned, As far po as I am concerned, base po sa accreditation, sila po ay lehitimong foundation. meron din daw validation team na binubuo ng Commission on Audit, Department of Agriculture at lokal na pamahalaan para masiguradong napupunta sa tamang lugar ang pondo. At base raw sa validation report na isinumite sa kanila, may mga magsasaka naman daw na nabiyayaan ng pondo mula sa KPMI. Base po doon sa kanilang sinampling, ito po naman ay merong delivery. Ibig sabihin may napuntahan naman na perang Meron po. At yan po ay mapapatunayan namin sapagkat po mismo po yung barangay, nagsicertify po sila na ito pong mga taong ito ay residente ng kanilang munisipyo at sila po ay nakatanggap. Pero ang foundation na ito ang isa sa mahigit 10 foundation at NGO na kasama sa special audit ng COA. Questionable raw ang naturang foundation dahil di sapat ang isinumiting liquidation report at mga requirement nito para makatanggap ng pondo mula sa gobyerno. Sabi ni Agawin, handa siyang humarap sa anumang investigasyon o lifestyle check para patunayang hindi siya kasabwat sa scam. Nauna nang sinabi ng abogado ng mga whistleblower na wala silang intensyong idawit si Agawin sa issue. Ayon kay Attorney Levito Baligot, nagkataon lang na si Agawin ang pumipirma sa mga papeles kaya nabanggit ang kanyang pangalan. Pero batid nilang wala raw itong kinalaman kay Napoles. Si Agawin ay minsang nadawit na sa fertilizer fund scam kasama si dating Undersecretary Jokjok Bolante. Pero napawalang sala siya ng ombudsman sa asuntong ito. Cara David, GMA News.